Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. No? Tayo po ay nasa ika-23 linggo na sa karaniwang panahon. Hindi lang ang kalendaryo ng inyong bahay, pati ang kalendaryo sa simbahan, malapit na ring matapos. Pero sa araw na ito, sa linggong ito mga kapatid, meron tayong isang ipinagdiriwang ang ating bansa. No? Isa pong civil celebration sa ating bansa. Dahil alam ko kung natatandaan ninyo, ilang linggo rin o buwan ang nakakaraan, ipinagdiwang natin ito bilang isang simbahan. Pero ngayon, bilang isang bansa, ipinagdiriwang ngayon dito sa ating bansa ang Grandparents Sunday. Kaya palakpakan natin ang mga lolo at lola ulit ngayon. Malakas naman na palakpak para sa ating mga lolo at lola. Nasaan po ang mga lolo at lola na? Taas ang kamay. Huwag niyong ikahiya ang pagiging lolo at lola. Happy Grandparents Day po sa inyo. Nagsimula ito dito sa bansa natin 1987. Sinimulang ipagdiwang dito sa bansa ang Grandparents Sunday tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre. Ang pagkilala, ang pasasalamat natin sa mga minamahal nating lolo at lola sa buhay. Alam ko lahat tayo may mga kwentong lolo at lola na hindi makakalimutan. Ano ang kwentong lolo at lola mo na hindi mo makakalimutan? Ako po, kami magkakapatid, laki kami sa lola. Maagang namatay ang aking lolo. Kapitbahay lang namin yung lola ko. Ito ba yung kwento na sila ang takbuhan, ang hingian mo kapag napapagalitan ka, kapag hindi ka binibigyan ng nanay at tatay mo, alam mo na kung saan ka at kanino ka tatakbo. Ito ba yung kwento na kahit antok na, kahit ang kulit-kulit ng lolo at lola mo, sa kanya ka pa rin sumisiksik naman. At kung meron man tayo sigurong isang laging naririnig, mga lolo at lola, kung meron man kayong isang mahalagang binibilin at itinuturo sa aming mga apo ninyo, ay ito. Huwag kayong mag-aaway magkapatid. Huwag mong aawayin ang nanay mo. Huwag kayong mag-aaway magtatay. Mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Isang payong Kristiyano na batay sa utos ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Kuminsan, yung mga lolo at lola natin, may mga ilan hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Wala sigurong mataas na edukasyong naabot sa buhay. Pero pakinggan mo, napakalalim ng karunungan nila. Kahit na tayo, marami na tayong natutunan na pag-aralan na abot sa buhay, pag umuwi ka at nakinig ka sa lolo at lola mo, minsan, nganganga ka. Yun pala yun. Mag-usap kayo. Yan din ang payo ni Kristo sa ebanghelyo natin ngayon. Pag nagkakasala ang kapatid mo, pag nagkakamali ang kapatid mo, hindi tayo aso na magkakagatan kagad. Minsan may mga bata, tingnan ninyo yung mga bata, no? Pag pinalo yung isa, papaluin din niya. Pag kinurot, kukurutin din niya. Pag hinila yung buhok, hihilahin din yung buhok. Gantihan. Hindi pinag-uusapan. Sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, pag nagkasala ang kapatid mo sa'yo, puntahan mo. Kausapin mo. Pagsabihan mo, pakinggan mo. Nung sinabi ni Kristong, kausapin mo, hindi lang ibig sabihin, magsalita ka na magsalita, lalo kayo mag-aaway eh. Bahagi nung sinabi ni Kristong, kausapin mo, pakinggan mo rin.
At kapag hindi siya nakinig kaagad, kapag hindi daw siya naniwala kaagad sa'yo, magpatulong ka sa iba. Pero teka lang, magpatulong ka sa iba, hindi para mapahiya siya, kundi para maniwala siyang may maaayos, may maililigtas pa ang mabuting pag-uusap. At katulad ng pangako ni Kristo sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ang ganda po nung last part ng ating ebanghelyo, kung ang dalawa sa inyong nagkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ibibigay ko o ibibigay ng aking Ama sa langit. Mga kapatid, daanin natin lahat, daanin natin lagi sa mabuting dasal ang mga hindi natin pagkakaunawaan, ang mga hindi natin pagkakasunduan. Daanin muna natin sa matinding dasal bago tayo magkagatan kagad, magsigawan kagad, magsakitan kagad. Ipagdasal mo muna. Sabi naman ni Kristo yan huwag mong gantihan ng mali ang mali. Huwag mong patulan ng masama ang masama. Kung hindi, mas masahol ka pa. Ipagdasal mo. Mga kapatid, mahirap maging mabuting tao, no? Mahirap maging tamang tao. Pero minsan, mas mahirap magtama ng isang tao. Lalo na kung kamag-anak mo. Lalo na kung kaibigan mo, kung kakilala mo, kung napapakinabangan mo, at kung pinagkakautangan mo ng loob ang taong dapat mong itama. Naalala ko yung aking nasirang tiya, dentista, si Doktora Lilia. Si Auntie Liling kung tawagin namin. Siya po ay professor sa CEU. Naging estudyante niya yung anak niyang nagdedentista rin at yung mga pinsang kong nagdedentista, naging estudyante niya. Sabi ko, paano kaya yun? Pag kami nagkasama-sama, ang kinukwento niya sa amin, ang sabi ko lang naman sa kanila, teacher niyo ako pag nasa classroom tayo. Pag wrong answer kayo, pag bagsak kayo, huwag niyo na akong kulitin. Isip-isip ko, ang hirap namang sabihin niyang, bring your mother. Di siya rin yung pumunta dahil anak niya yung estudyante niya o yung pinsan namin. Sabi niya, wrong kung wrong. Bagsak kung bagsak. Kapag nahihirapan kang maging tapat, kapag nahihirapan kang maging patas sa pagsasalita mo sa mga taong dapat mong sabihan, tandaan mo ang napakagandang unang pagbasa natin ngayon. Ang binitawang salita at pangako ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Kapag hindi mo pinalakas ang loob, kapag hindi mo tinulungan at tinuruan ng kapwa mo na magbagong buhay at namatay siya sa kasamaan, mananagot ka. Mananagot ka. Pero, kapag sinabihan mo na, kapag tinuruan mo na ang taong nagkakamali, pero hindi pa rin nagbago at namatay siya, wala kang pananagutan. Okay? Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ikaw ang may hawak ng buhay ng iba. Kaya bilang magulang, bilang lolo at lola, kuminsan naiiyak ka na. Sasabihin mo, ano pa bang gagawin ko para magbago kang bata ka? Ano pa bang gagawin ko para makinig ka? Huwag kang mag-alala. Hindi mo trabaho yan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, isa lang ang sagutin natin sa isa't isa, ang mag-ibigan tayo. Ang baguhin tayo, trabaho ng Diyos yan.
Pero ang magpatawad at magmahalan tayo, gawain natin dapat yan. Huwag kang laging playing safe. Delikado. Wala kang ang ginawang mali, pero wala ka rin ginawang tama. Diyan din tayo mahahatulan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang perpektong tao. Kaya walang perpektong relasyon. Ang mahalaga lang, hindi natin sinusukuan ang pagsisikap nating maayos pa tayo at mailigtas tayo. Ang mga lolo at lola natin, tatanda, may nawala na at pwedeng mawala. Pero ang payo nila, hinding-hindi mawawala. Sa tulong at panalangin ng ating mga lolo at lola, maniwala tayo, may maililigtas, may maaayos ang tama at mabuting pag-uusap.